Yo, what's up? It's your boy, Tags Cry 13, 912 Entertainment, TBS 13 San Andres Hood. Kasama ko nga pala si... Kretero 1 ng 913 Entertainment San Andres Sud, TBS 13 at si Plus 1 ng 913 Entertainment San Andres Hood, TBS 13. So, dito tayo sa mini podcast ng 913 Entertainment. Ang unang tanong para sa atin lahat. Anong year ba tayo una nagsimula? Ikaw, anong year ka una nagsimula mag-rap, Flash One? Nagsimula ako 2008 magsulat. Pero unang-unang record ko 2009. Pero official talaga 2010 ako nakapag-release ng kanta. 2010. ako naman siguro mga 2006 yan nagsimula na ako talagang magsulat. Pero sulat muna, wala pang masyadong recording noon. Yan talaga hindi pa kami nakapag-record noon. Pero yung mga sulat na yan 2006 talaga ako yung totally nagsimulang humawak ng pluma. So, ako, nagsimula ako mag-rap siguro kasi mas nauna sa akin itong dalawang to eh. Nauna sa akin si Flash One, pati si Critero una. Nagsimula ako mag-rap siguro mga way back 2009 pataas. 2008, 2010 siguro. Hindi ko na maalala kasi sobrang tagal na din. So, na-impluwensyahan lang din tayo, di ba? Sa pagrarap dahil sa mga kasama ko na to kasi matagal na to sa pagrarap. So, pangalawang tanong, Critero 1. Pangalawang tanong, saan ba nagsimula yung 913 Entertainment? Saan ba nagsimula itong grupo Yo, na to? mga magandang tanong yun. Saan ba nagsimula ang 913 Entertainment? Paano na ano? Siguro, ito, para sa kaalaman ng lahat. So, yung 913 Entertainment kasi binubuo pa lang namin yun. Birthday ko yun, nagiinuman kami. So, 913 galing sa... Galing siya galing siya sa iba't ibang grupo. Nagsimula siya noong 2021 pagkakatanda ko. Nagsimula siya sa Boss 9, tsaka sa OBK, and then sa San Rapa. Doon siya nagsimula. Kaya Tatlong kasi yun, tatlong tatlong grupo grupo. yung 913 Entertainment. So, sa Narapa, Bigay, tsaka Boss 9. Yan, parang pinagsanib-sanib na yun sa 913. Tapos tinugtungan na lang entertainment para sa for entertainment din. Para mapaganda lang yung naming ng label. Oo. So, sa hindi rin nakakalam. So, kaya nga, tulad yung nabanggit ni Flash One, pati ni Critero. So, yung 913 Entertainment is yung 9 is galing sa Bad Omega Sigma Syndicate and yung 13 is galing sa OBK. So, sinusimulan namin establish yun yung 913 during birthday ko rin yun. So, double meaning, 913, September 13. So, tatlo kami nagbuo. Ang pagkakatanda ko talaga nun, yung dalawang naming ng 913, sa amin ang galing Flash One. So, yung isa talaga, si Paring Hermie talaga yung pinag-iisip ko nung. Kaso yun mga panahon na yun talagang sunog yun pare, di ba? Oo. Nagkasunog kasi, kumbaga parang nung panahon na yun, iba pa yung isip namin nun. Kaya nung nagkasundo sila, sabi ko, sige, kung ano yung napag-usapan nyo, yun na lang. Nagiging, okay na sa akin yan, basta kung ano yung pagkasunduan nyo, okay na sa akin yan. Yan ang nangyari, 913 Entertainment. Kasi grupong OBK, Boss 9, tapos parang sanrapan na kasama na dun sa 913 Entertainment. Kaya nabuo yung 913 Entertainment na yan. Pangatlong tanong, pare. Sino-sino ang naging impluwensya niyo sa rap? Magandang tanong to. Siyempre, sino-sino yung nag-influensya natin sa pagrarap. So, unahan muna natin yung mga matatanda muna. Sa mga mentor ko talaga to. Ikaw una, pare. Mentor ko to sa pagrarap eh. Ay, sige, ako muna. At, syempre, bago ako nagsimulang mag-rap, may mga talagang inidolo na ako sa larangan na yan. Isa na diyan talaga, isa na talaga diyan si Glock 9 talaga. Lahat ng kanta ni Glock 9 simula pa nung unang album niya, medyo talagang napag-tripan ko talagang kabisaduhin, pati yung sa Death Threat na yan, kung kasama siya sa Death Threat. Halos lahat ng kanta nila doon,
BCD pa yon. Ano, bawat track, sinusulat ko talaga yung mga lyrics para lang makabisado ko. Si Glock 9 talaga unang sa akin, nag-inspira. Pero matagal na, may salbakutan talaga dati pa, di ba? Pero kasi nung nagkakaroon na ako ng parang nagkakaroon na ako ng talagang focus sa rap. Parang ito si Glock 9, ang gaganda ng mga nito, mga linyahan nito. Parang sinubukan ko na yun, mag-rap. Kaya yung influensya ko si Glock 9 talaga. Sa akin, syempre, hindi talaga mawawala. Glock 9, Aristotle, syempre. Ano yan, master yan. Pero, mas marami pa tayong napakinggan noon internationally. Bone Thugs, Eminem, yun, ayun yung mga naging impluensya ko. Pero ngayon, marami tayong napakikinggang magagaling na artist. Napakarami. Kaya yun, Glock 9, Bone Thugs, Eminem. Sa akin siguro, yung naging impluwensya ko sa pag-rap, isa to sa katabi ko. So, paring Hermie, Secretero, pati shoutout kay Bantok Montemayor, kay paring Michael. Sila yung mga nag-inspired sa akin mag-rap noon. Although na nagsusulat o nag-rhyme-rhyme na tayo noon, pero hindi pa tayo ganun. Wala pa tayong alam sa learning ng verse by verse. So, nakilala ko sila kasi ito, mga kababata ko, best friend ko na rin. So, sila yung unang nag-influensya sa akin sa pagra-rap. Tapos, nung kapanahunan kasi natuto ako mag-rap, kaputukan din kasi ng 187 yun. Shoutout kay Idol Third Floor Man. Ayan yung isa sa mga talagang naging pattern ko, pati guide, nung nagsusulat ako. Halos lahat ng kanta ni Third Floor, kabisado ko eh. So, sa influensya, no doubt ako doon. Third Floor, pati to, kay parang Hermie, pati kay Banpax. So, Bone Thugs, ganun din. Kasi, siyempre, tayo eh, music lover tayo eh. Pero sa locally, Third Floor talaga. Okay. Yung pang-apat na tanong. Saan nyo nakuha o saan mo nakuha ang mga rap name nyo? Sa akin, nakuha ko yung rap name ko. Sabi ko nga sa inyo kaputukan ng era natin. Sa akin nakuha ko talaga yung kanta ko, yung plaka sa Bone Thugs. Sa kantang When the Thugs Cry. Busy Bone, hindi ko alam si Busy Bone, ano ata ni Busy Bone yun. So, kaputukan ng Bone Thugs din yun, lagi ko rin pinapakinggan. So, para maibala kasi, usually kasi lahat ng rap name dati, pag Filipino artist ka, talaga Tagalog talaga eh. Hindi, tsaka may one lagi sa dulo. Pati may one. May mga numero. Yung sa akin, meron naman. Tags Cry 13, siyempre, hindi naman tayo buwabata eh, patanda na tayo. Tanggalin na natin yung 13 kasi yung 30 kasi madaming meaning yan eh. Bone Thugs, When the Thugs Cry, doon ko nakuha yung plakong Thugs Cry, man. Ako naman, yung pangalan kong Cretero talaga, wala talagang wala talagang one yun. Pero Cretero lang talaga. Kaso nga lang, siyempre, tawag na ng Cretero Uno, may mga gano'n. Kaya tinanggap ko na yun, mga Cretero Uno. Pero kasi, ang simula talagang Cretero, dati kasi meron kaming gang din na halos lahat ng mga pangalan doon, puro may mga may mga sa dulo. Halimbawa, Crucero, Waisito mga may mga O talaga sa dulo, lahat. Kaya, ang naisipan ko, ano kaya magandang pangalan, Cretero. Tapos, 2004 ata yun, mga ganon. 2005, mga ganon. Basta, kailangan talaga sa grupo nyo, may pangalan nyo, dapat may O talaga. Kaya yung Cretero na yun, inano ko na lang kasi, double meaning din ng critical eh. Double meaning din ng kritisismo sa mga manunulat, parang ganon. Parang ang ginawa ko sa pangalan ko, kritisismo ko sa mga makalumang manunulat pero di nag-a-appear sa totoong buhay, parang ganun. Doon lang nagsimula yun, ayun yung pinaka ng pangalan ko, Cretero Uno. Ngayon na Uno, Cretero Uno. O yung sa akin pala, yun nga, na-influensyahan tayo ng Bone Thugs. Nanggaling yung pangalan ko sa Flesh and Bone. Tinanggal ko lang yung N tsaka B. Kaya naging Flesh Bone yan, pero may meaning pa rin siya.
Isang laman lang yun. Nag-iisa lang. Flash 1. Sa panglima na tayong tanong. Yun, kanina natanong na to. Nasagot na pala. Kailan nabuo ang 913? Ayun, para sa paglilinaw ng lahat, men. Nabuo yung 913, mga way back, September 13, 2021. Kung di ba ako nagkakamali? 21, 21. 21. Pandemic days yun, pandemic days. So, unang pagkikita namin, di ko naman sinasabing una. So, Unang pagbalik. unang pagbalik nyo kasi, ano na yun pare, Di ba natin? pandemic days. Diyan lumabas yung mga Oh. challenge eh. Yung, doon kasi naglabasan yung mga, Challenge. ayun, mga challenge nila, Mark Beats, kay, Black 9. ano yun, Helegad. Helga. Oh. Helegad San. Helga. Diba? Si Good Son. Good San. Kay Good San. So, nung time na yun, nag-inom kami, may business kami noon. May, ano kami nun, alam ko Milk pa tea. kami. Meron kami. Milk tea, di ba? Hindi, tapsilugan namin. May tapsilugan kami noon. Yung ano, Wings to go. Yung Wings to go. So, time na yun, inuman, birthday, syempre. Doon ko na, bakit di kami bumalik sa pagrarap? Syempre, ibang, walang mapag-ano-anong pandemic days kasi. Kasi wala ka masyadong magawa eh. Hindi, yun talaga yung magiging libangan mo kasi bawal nga lumabas nun. Saka yun na lang talaga yung ano mo, para mapasaya mo yung sarili mo at paano. Para malibang-libang mo rin yung sarili mo kasi parehas mo yung dati mong skill mo, di ba? Pero ang daming umano na ng pandemic, hindi natin masabi. Puta, ang daming naglabasan underdog. Hindi, tsaka doon ang galing yung magagaling talaga ngayon. Lalo ngayon. Ang galing. Saan? Pati nung time ng pandemic, puta. Yung mga hindi makakalaing hindi nagrarap, puta, naparap nang wala sa oras. Tsaka ang gagaling. Karamihan magagaling talaga. Ang dami diamante na naglabasan nun, di ba? Hindi natin makakaila talagang, madami talagang talento. Hindi, yung mga nag-rap ng pandemic ngayon, tignan mo kung nasa na. Di ba? Halos lahat nasa Halos spotlight. lahat. Pati Basta yung mga rappers na pandemic rappers kung tawagin. Pero magagaling talaga sila, karamihan. Advance na. Kumbaga, Kasi advance iba na yung iba na yung pamantayan nila dun sa sa rap skill. Hindi lang basta sulat ng sulat. At least, pati may talaga may sinusunod silang pattern, di ba? Kasi parang din yung challenge na, di ba? Parang may premium. meron. May premium. Talagang gaganaan tapos parang ang pa si Black Name pa yung pinaka. Hindi, ako unang naglabas talaga ng pagkakaalala ko, ang unang naglabas hindi si Goodson eh. Meron challenge Kay Mark rap Beats, challenge. 24 muna nagsimula eh, bago mag-44. 24 bars, tas 44. Yun. Next Pang-anim question. na tanong, ano ang unang event na nalapagan nyo yung nabuo yung 913?